So dun sa ating mga first-time guests and visitors, welcome to Pillar Family. And I hope naramdaman ninyo yung family atmosphere dito, dun sa inyong pagdalo. Anyway, meron bang first time o second time, third time, o many times? Okay, so kasi kung first time guest or visitor po kayo, hindi po kayo required to do this thing, itong next portion na to, na gagawin po natin. But anyway, a few weeks ago, I talked about the power and potential of seed faith giving. So how many of you, sino po sa inyo familiar na dun sa seed faith giving? Are you already familiar with that? Kung medyo naka-follow through kayo dun sa ating mga pinag-usapan, you would understand that that principle nung seed faith giving. So yung pong giving ng ating tithes and offering, ito ay inihalin tulad natin dun sa planting of seed, yung pagtatanim ng isang binhi, and we understand na kapag nagtanim tayo ng isang binhi, in due time, what will happen? Okay, so in due time, di ba kapag nagplant ka ng seed, sino yung mga nakapag-plant na dito ng seed or any kind of plants? Lalong-lalo na yung mga fruit bearing trees, di ba? So we understand that principle na kapag nagtanim ka in due season, yung itinanim mo na seed na yon, it will grow, and later on you will reap a harvest. Kung nagtanim ka ng bayabas, of course, ang aanihin mo mangga. Okay. Siyempre, bayabas din. So, kung ano yung tinanim mo, sabi ng prinsipyo ng salita ng Diyos, yun din ang aanihin mo. Pero aside dun sa seed, it's also important to consider na kapag nagpa-plant tayo, kinukonsider din natin yung isang factor, yung lupa na ating pagtataniman. Tama? Kapag nagtanim kayo ng isang seed, usually what kind of soil do you prefer? Ano yung, siyempre, yung mataba, di ba? Para mas malaki yung potential for a harvest. So in the same manner, mga kapatid, following that principle, dun sa seed faith giving, na kinukonsider natin yung lupa na ating pagtataniman, when we also give our tithes and offering, or kung ano man yung binibigay mo na resources, time, talent, or treasure, kinukonsider mo yung iyong pagbibigyan. So, yung pagtataniman natin, it must be a good soil. Dapat ito ay matabang lupa. Tingnan mo yung katabi mo. Matabang lupa ba yan na pwedeng pagbigyan, nakapagbinigyan mo? Okay. We're not talking about di ba? Literal na Natawa kayo kasi inisip nyo Okay, hindi literal, okay, hindi physical. We're talking about the kind of soil na meron siya, na siya ay isang good ground. Now, tanungin ko po kayo mga kapatid, ang church ba ay good ground para pagtaniman natin ng ating mga resources? Okay, bakit? Bakit sa tingin ninyo ang church or ang local church na pagtataniman ninyo ng inyong tithes, offering, giving, or whatever it is, time, talent, treasure, na kapag tinanim mo, ito ay matabang lupa? Why do you consider the church as a good ground? Ano ba ginagawa ng church? Okay? Ano ba nangyayari sa church? Ano ba yung mission ng church? Diba? So masasabi natin good ground ang church na isang lupang pwede nating pagtaniman ng ating mga resources dahil ang church siya yung nag-i-spread ng gospel, ng good news about Jesus Christ. Ito yung place na kung saan yung church, ito yung place na kung saan yung buhay ng mga tao are being transformed. Nababago ang buhay ng mga tao dun sa loob ng simbahan. Tingnan mo yung katabi mo kung nabago ba yan. Nabago ba yan?
Parang hindi ka naniniwala na bago yan. Okay. Ano sabi mo sa kayo? Sa tinagal-tagal mo sa church, parang hindi ka nababago. Okay. So, it's a good ground kasi hindi lang napipwits ang gospel through the church, kundi through the church na babago yung buhay ng tao. People are being helped. In other words, meron siyang malaking pakinabang sa buhay ng isang tao. Di ba? Kaya masasabi natin na ang church, ang local church, is a good ground where we can plant our seed faith. O yung ating monetary seeds. Mas meron siyang pakinabang. Kasi merong nagiging magandang kinahihinatnan ang ating pagbibigay. Amen po ba? Sabi nga ni Jesus, di ba, nung sinend niya yung kanyang mga disciples, 2 by 2, sabi ni Jesus dun sa mga disciples niya, tandaan din nyo, sino man ang magbigay sa inyo ng isang basong malamig na tubig, ano mangyayari? Siguradong merong, parang hindi nyo nabasa. Siguradong merong ganti. Merong return. Amen? Biruin mo, sabi ni Jesus, dun sa mga disciples niya, yung isang basong malamig na tubig lang na ibigay sa inyo, meron yung ganti. Kasi nagtanim ka eh. At pag nagtanim ka dun sa man of God, servant of God, that is a good ground. Mayroong pakinabang. Actually, mga kapatid, maisingit ko lang, mas may pakinabang pa yung pagbibigay natin ng tithes and offering kesa dun sa pagbibigay natin ng tax sa gobyerno. Gets? Di ba? Kasi nabanggit niya eh. Di ba? Sabi ko nga kay Larry kanina, wag kang magre-resign. Kasi magtatayo pa tayo ng kontrata para magkaroon tayo ng mga flood control projects, para magkaroon tayo ng mga 40, alam mo yon, mga 40 na mga mamahaling sasakyan, di ba? Less pa yung mga, okay. Naipasok, di ba? Okay ba? Naipasok? Iyon nga yung magandang comparison doon about planting ng ating seed doon sa isang good ground na alam nating merong nangyayari. The gospel is being preached, people are being transformed, people are being helped through our givings. Kasi kapag nagbigay tayo ng tithes and offering, we know that the gospel is being spread. Di ba, merong mga naitatayong church, merong mga nasisimulang mga discipleship groups, may mga nai-invite ng mga tao na kung saan kapag narinig nila yung gospel, their lives are being transformed. Yun yung investment na talaga namang masasabi nating merong ROI. Hindi lang dito sa temporal, kundi maging dun sa eternal. Amen po? Ready na kayo magbigay? Alam ko naman, lagi kayong ready. Amen po? So, sige po, taas natin yung ating mga tithes and offering, yung ating mga envelope, and let me pray for our seed faith giving. Lord, maraming salamat po dun sa mga seeds na to na aming itatanim through this local church. This family, alam po namin na through these monetary blessings, Lord, na aming pong ipagkakaloob, alam namin na na-spread ang gospel, alam po namin na merong mga tao na mari-reach out, Lord, merong mga matutulungan, merong mga discipleship group na magsisimula, merong mga tao na may invite, at alam namin, Lord, na through this seed faith giving, Lord, your kingdom is being spread, your kingdom will continually expand, Lord. Bless, Lord, the people, bless the hands of these people, Lord God, who will give their tithes and offering. Let that be a seed, Lord, that in due time it will grow and it will bear much fruit, and it will bring many, many harvests. Lord, salamat po sa inyong papuri, sa pangalan ni Jesus. Everyone say, Amen and Amen. At tayo po ay magbigay ng may kagalakan sa atin. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that
Thank you so much. Okay, Let's welcome Pastor again. okay, flash yung aking, ito po actually ito yung verse natin para sa giving. May habol. Okay, Hebrews chapter 13 verse 16. But also, ito rin kasi yung parang pinaka-key text na gagamitin po natin for our topic, for our message this morning. Sabay-sabay nating basahin, Hebrews chapter 13 verse 16. Go. Do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Share what you have. Ano ba yung meron ka? Pastor, wala akong, anong tawag dito? Walang meron ako, liban na lang dun sa kapogian at saka kagandahan. Meron ba gano'n na nagsasabi? Pastor, wala akong anuman, ang meron lang ako kapogian, kagandahan. Pakitaas ng kamay ng mga gwapo at mga magaganda rito. Yung mga punong-puno ng kumpiyansa. Di ba? Punong-puno ng confidence. Kasi nga, alam mo yon, anak ka ng Diyos, kaya alam mo kung sino ka, di ba? Alam mo kung ano yung identity bilang isang anak ng Diyos, kaya meron kang confidence. At ang sabi pa doon, such sacrifices are pleasing to God. In other words, when we share what we have, God is pleased. Natutuwa, nalulugod ang Diyos. Okay, so when we share what we have, ngumingiti ang Panginoon. Amen? Amen po. Nandiyan pa kayo? Kaya kanina, habang naguhulog tayo, nagbibigay tayo ng ating mga tithes and offering mula sa langit, mula sa kanyang trono, ang Diyos ay habang tinitingnan tayo, siya ay all smile. Amen? Kayo po ba, nung kayo magbigay, all smile din? Siyempre, hindi napipilitan. So, we started this series, no, sa sinimulan natin itong series na to, ilang weeks na, Larry? 3 weeks? Pang fourth na to, di ba? So, this will be our parang season finale. Okay, our final installment for our series, Like and Share. And we're talking about, relational evangelism. So for this month, ang pinaka-tema natin, it's all about evangelism. Diba? Pero, yun nga, hindi tayo basta-basta nag-evangelize. Ang gusto nating mangyari before we evangelize people, before we share the gospel to them, we make it sure na meron tayong na-build na relationship sa kanila. We have connection. Tama? Parang boy meets girl, nagkaroon kayo ng connection. Okay, may pasok ulit. Di ba? So, yun, meron kayong connection. And after na nakakonect ka sa kanila, you engage them with the gospel of Jesus Christ. Tama ba yun? How many of you na-try na mag-evangelize this month? Meron kayong na-sharean? Alam ko naman, wala. Okay. Ba't ba natin pinag-uusapan to no? Kung hindi rin natin gagawin. Okay, so, but to those who have somehow, anong tawag dito, tinry etong like and share na to, ano yung naging outcome? Ano yung parang naging response nung taong binahaginan mo ng salita ng Diyos? Meron ka bang nabahaginan ng salita ng Diyos? O nagmarites ka lang, nagmarisol ka lang? Hindi naman. Okay, okay lang naman na magmarites, basta ang minamarites natin ay ang sino? Okay. Salamat po dun sa 10. Asan ba si Pastor Alex? Pastor Alex, nasan ka? Okay, wala. Parang wala siya, no? But let me give you the key takeaways ng mga nakakaraang linggo. Kasi kapag meron tayong pinag-usapan na topic at wala namang takeaway, parang hindi natin alam no, kung paano i-apply yon. So, for the past 3 weeks, ito yung mga key takeaways natin. Week 1, sa Diyos, hindi ka isang numero, ikaw ay kanyang tanging obra. Tingnan mo yung katabi mo, yan ba ay mukhang obra maestra ng Diyos? Napakalamya ng amen nyo. Okay, pag sinabi nating tanging obra, no, masterpiece. Okay? Exceptional work. So pag sinabi nating masterpiece, sino yung naiisip ninyo? Okay, vote kay Jesus. Yung mga
Yung mga, meron mga masterpiece na mga work of art. Michelangelo, Van Gogh, sino ba? Da Vinci. Diba? So yun yung mga naiisip natin. Tama? Naisip nyo lang kasi lagi, boyfriend nyo eh. Hanggang dito yata, naisip nyo, boyfriend nyo. No? So, yun yung takeaway natin dun sa week 1. Sa Diyos, hindi ka isang numero, ikaw ay kanyang tanging obra. Kasi pinag-usapan natin dyan, week 1 is all about God's priority, which is His family. Yung parable of, dalawang parable. Ano yung dalawang parable? May kausap ba ako rito? Okay, parable of lost sheep and the lost coin na hinanap na maigi nung pastol at saka nung ale na nawala ng kanyang coin. Doon sa week 2, si Pastor Jay, ang kanyang topic is Love Like Jesus. So ang takeaway natin dyan is mas madali ang komunikasyon kapag may relasyon. And third week, sino nandito last week? Ayan. So ano yung sinabi ni Kuya Larry? Ano yung takeaway natin? O basahin na lang natin. Ang pinakamabisang sermon ay hindi sinisigaw, kundi isinasapamuhay. And we talk about lifestyle evangelism. Jesus ka ng Jesus, di ba? Parang dati lang namanang ka na, alam mo yan, laging nagro-rosaryo. Okay, nagro-rosaryo tapos naabala, minura yung mga abala sa kanya. Okay, so, kaya sabi diyan, pinakamabisang sermon ay hindi sinisigaw, kundi isinasapamuhay. So, today we will be talking, nasa week 4 na tayo. So, let me start with this question. Okay, so yan yung pag-uusapan natin, no? Share the blessing. Don't keep Jesus to yourself. Okay. Sabi-sabi nating basahin. Ready, go. Nangyari na ba yan sa inyo? Na nakatanggap ka raw ng isang bagay na sobrang ganda. Either may natanggap ka na balita. Ano yung balita na natanggap mo? Pasado ka sa let, pasado ka sa kung ano man yung exam, pasado ka sa interview, pasado ka dun sa board exam, di ba? Pasado ka dun sa ina-applyan mo na work. O regalo, nakatanggap ka ng isang sobrang gandang regalo. Ano ba yung regalo na natanggap mo? Sinagot ka ng oo ng nililigawan mo? Okay, ano yung magandang regalo na natanggap mo? Karoon kayo ng baby. Di ba? After na ang tagal ninyong ipinapanalangin, yun ay regalo ng Diyos. O pagkain. Di ba? Nakatanggap ka ng pagkain. Sino sa inyo mahilig kumain? Okay. Isa lang ang mahilig kumain dito. Si Kyle lang ang umamin. Okay. Sabi niya, hindi mo maipigilang ikwento o ibahagi sa iba. Anyway, that's our natural instinct. Tama ba? Kapag merong isang magandang bagay na nangyari sa iyo, hindi mo mapigilan ang bibig mo na ibalita o ibahagi sa iba. Tama ba? What about nung matanggap mo si Jesus? Does it make a difference in your life? Meron bang parang kakaibang bagay or pagbabago na nangyari sa buhay mo? Na sa sobrang ganda, di ba, sa sobrang ganda ng pangyayaring yon, hindi mo mapigilan ang sarili mo na ibahagi sa iba. Hindi mo siya, alam mo yan, kahit gusto mong kimkimin yung bagay na yon, lumalabas siya. So yun po yung pag-uusapan natin, no, sa umagang ito. And we will be looking dun sa isang kwento na nangyari dun sa lumang tipan na sa sobrang ganda ng pangyayaring yon, mga kapatid, hindi nila yun kinimkim. No, hindi nila kinip para dun sa kanilang mga sarili, kundi talagang ibinahagi nila dun sa iba. Okay? So, let's look at our scripture, 2 Kings chapter 7,
verse 3 hanggang 10. At pag-uusapan natin dito yung 4 lepers of the Old Testament. Tapos tingnan natin ito kung paano natin mai-relate dun sa New Testament at ano yung parang magiging key takeaway natin for this topic. Ready na pa kayo? Okay, kung kayo po ay ready na, tayong lahat ay tumayo for the reading of God's Holy Word. Ayan, at bigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos na ating pag-uusapan, pagbubulay-bulayan sa araw pong ito. Let's start reading verse 3. May 4 na tao na may malubhang sakit sa balat na nakaupo sa pintuan ng lungsod. Sinabi nila sa isa't isa, bakit kailangan nating umupo rito hanggang sa mamatay? Kung papasok tayo sa lungsod, mamamatay tayo sa gutom. At kung maupo lang tayo rito, mamamatay din tayo. Kaya pumunta na lang tayo sa kampo ng mga Arameo at sumuko. Nasa kanila na kung bubuhayin nila tayo o papatayin. Kaya kinagabihan, pumunta sila sa kampo ng mga Arameo. Ipinarinig ng Panginoon sa mga sundalo ng Aram ang ingay ng mga karwahe, kabayo at mga sundalo. Kaya nasabi nila sa isa't isa, baka inupahan ng hari ng Israel ang hari ng Heteo at ang hari ng Ehipto para lusubin tayo. Kaya tumakas sila ng gabing yon at iniwanan nila ang mga tolda, kabayo at mga asno nila. Iniwan din nila ang kampo nila at iniligtas ang mga sarili nila. Nang dumating sa kampo ang mga taong may malubhang sakit sa balat, isa-isa nilang pinasok ang mga tolda, kumain sila at uminom. Kinuha nila ang mga pilak, ginto at damit at itinago ang mga ito. Verse 9, sa bandang huli, sinabi nila sa isa't isa, hindi ito tama. Magandang balita ang nangyari sa araw na ito. Kaya hindi natin dapat ilihim. Kung ipagpapabukas pa natin ang pagsasabi nito, tiyak na parurusahan tayo. Pumunta tayo ngayon sa palasyo ng hari at ibalita ang nangyari. Kaya bumalik sila sa lungsod ng Samaria at tinawag ang mga gwardya ng pintuan ng lungsod at sinabi, pumunta kami sa kampo ng mga Arameo at walang tao roon, maliban sa mga nakataling kabayo at asno. At naroon pa ang mga kagamitan sa tolda. Konting parang background lang before we start. Before this passage, makikita natin dun sa verse 1 and verse 2. Nagkaroon kasi nung tinatawag na seeds o yung pagsakop. Di ba na yung mga napapanood natin, yung mga sinaunang kaharian na yung kinukubkob. Di ba na gustong sakupin ng isang outside force. So, ganun ang nangyari dito sa lugar ng Samaria. Samaria is the capital of northern Israel. Okay, kasi that time, ang Israel na-divide na into two. The northern part, which composed of the 10 tribes, yung Israel, na ang capital nila ay Samaria, and then yung southern part, which is Judah, composed of the 2 tribes. So, dahil dun sa sheets na yon, na ang gumawa ay yung mga Syria, Aram yan, mga Arameo, pero sila yung Syria. Kaya mapapansin niyo since the beginning of time, meron ng war na nangyayari between the nation of Syria and the nation of Israel. Hanggang ngayon, di ba, merong war na nangyayari. Long time feud history na yan ng Israel at saka ng Syria. Kaya yung mga nangyayari na gera dun sa panahon natin, dun sa Middle East, it's a long time feud na nagaganap. And because of that siege, mga kapatid, nagkaroon ng famine. Kasi months have passed, so wala nang mga dumarating na mga rasyon. Biruin mo yung ulo daw ng isang donkey na hindi naman talaga kinakain, ang presyo ay $700 at that time. So multiply mo sa peso kung magkano yung $700 na yon na ulo ng isang donkey. Okay? So nagkaroon ng famine. Nagkaroon ng tagutom. Hindi pa natin na-experience yan dito sa Pilipinas. Pero sa kanila, na-experience nila yung matinding tagutom. No? Kasi nga, walang mga pumapasok na
resources kasi nandun yung mga sundalo ng Syria. And then doon sa verse 1, sinabi ni Prophet Elisha, sabi niya, bukas, within 24 hours, magbabago yung sitwasyon. There will be a miracle of great provision. Yung isang parang kanang kamay ng hari, sabi niya, paano mangyayari yan? Hindi yan totoo. Kaya sabi ni Elisha sa kanya, makikita mo pero hindi mo matitikman kasi hindi ka naniwala. And then, yan na po yung mga sumunod na eksena. At yan po yung pag-uusapan natin sa umagang ito. So please, bear with me. Huwag kayong lakad ng lakad. Makinig kayo ng salita ng Diyos para naman meron kayong matutunan pag mamaya, pag-alis ninyo ng simbahan. Okay ba yun? Manalangin tayo, Panginoon. Maraming salamat po sa araw pong ito. And we just thank you, Holy Spirit, dahil hindi lamang po dito sa word, sa topic na pag-uusapan po namin kayo kumikilos, kundi since kanina po nung magsimula, pre-service pa lang, nandyan na po kayo, your presence is moving mightily in our midst, Lord. And if we will just be sensitive to the working of you, Lord, we will receive miracle, we will receive healing, we will receive the peace that comes from you, we will receive inspiration, encouragement, and all, Lord, na kailangan po namin sa araw pong ito, God. So, Father, we just thank you for the truth, Lord, na minimit po ninyo kami at the point of our need. So, whatever our need is at this very moment, Lord, I thank you that it is being supplied, O Lord, through the working of your Holy Spirit. At sa aming pag-uusapan, I thank you for the inspiration of the Holy Spirit. I thank you for the divine enlightenment. I thank you, Lord God, for the open hearts, open mind, at kung ano pa yung mga gusto po ninyong sabihin sa amin sa umagang ito po ay aming pakinggan at ito po ay aming tanggapin upang ito ay matanim na mabuti sa aming mga puso, isipan, at ito ay may sa pamuhay na namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po sa inyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Please be seated. Okay, so first, let me give you, parang ibigay ko lang sa inyo, no, kung ano yung parang pinaka-theological or tawag dito. Ano yung tinuturo, ano yung sinasabi nitong Old Testament story na to na pwede nating ibangga dun sa truth ng New Testament. So, let me just show to you this thing na ito pong lagi po ninyong tandaan to, na kapag nagbasa kayo ng Old Testament, laging merong tinatawag na foreshadowing, mga symbols. Okay? Kasi sa Old Testament, mga kapatid, makikita natin doon si Jesus Christ at yung magiging work niya of redemption bilang mga shadows and symbols. Nagigets natin? Just like, di ba, nung lumabas sila doon sa Egypt, pumatay sila ng isang kordero, di ba? At ang sabi ng Diyos kay Moses, yung dugo ng kordero ay ipapahid dun sa mga hamba, di ba? Para kapag dumaan yung death angel, they will be spared. That is a foreshadowing or typology of the coming death of Jesus Christ dun sa New Testament. Okay? So, lagi natin ganun titignan ang Old Testament kapag nagbabasa tayo. It is a foreshadowing of the coming Messiah nung New Testament. Kaya merong sinabi doon si John the Baptist, behold, diba nung makita niya si Jesus Christ coming, behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. So, eto pong story na binasa natin, it's a shadow of Christ's work on a deeper level. This account prefigures the gospel. So, yung element na pinapakita dun sa story, like yung seeds and famine, ang equivalent nun, symbolic meaning, yun ay yung pinapakita yung kalagayan ng mundo na nakapailalim sa kasalanan. Okay? Hindi lang natin nakikita, di ba? Pero yung sanglibutan, na kung saan ay naririto tayo, it's under the influence and power of the devil and sin. Kaya nga, talamak yung korupsyon, talamak yung evil, talamak yung kasamaang nangyayari
dun sa sanglibutan. Yung prophecy ni Elisha, it's a symbolic meaning of God's promise of salvation. Yun ang equivalent niya sa New Testament. Kasi, biruin mo, sila ay under dun sa shades and famine, tapos sasabihin ng prophet, bukas, within 24 hours, magkakaroon ng great provision, a miracle of provision. So it's a promise of salvation. Yung lepers naman, sila ay symbolically ipinapakita yung marginalized humanity, the first to receive grace. Ang leprosy kasi, sakit sa balat ang ginamit dun sa binasa natin eh. Pero ang tinutukoy doon mga kapatid is ketong, leprosy. Okay? Na nung time na yon, walang gamot. At sa kanila, sa Israel, kapag nagkaroon ka ng leprosy, it's a type of judgment. Paghatol ng Diyos dahil sa kasalanang ginagawa. So, pag sinabi nating leprosy, mga kapatid, ang equivalent nun ay yung kasalanan na di ba ganun ang ginagawa ng ketong? Unti-unti kanyang sinisira. Amen. Nagigets natin? Imagine, tao, nilikha ng Diyos dun sa kanyang wangis, created in the image and likeness of God, but because of sin, yung image and likeness na yun ng Panginoon, unti-unting nasisira. Tama? Amen. Gising pa kayo? Kanina sabi ko sa inyo, dun sa week 1, we are God's masterpiece. Ephesians chapter 2, verse 10. Tama? Question ko, mga kapatid, do you see yourself as God's masterpiece? Ba't mo sinisira yung masterpiece? It's like, parang, ano yung work niya, no? Mona Lisa. Da Vinci. Tama? Si Da Vinci. Binigyan ka ng kopya ng masterpiece ng Mona Lisa, tapos sinisira mo lang. Kapag in-auction mo yun, magkano ang presyo nun? Gets natin mga kapatid? You are God's masterpiece. So dito, ang leprosy, ang sin, mga kapatid, it destroys the image of God in man. Kaya, sabi niya, yung symbolic meaning ng lepers, sila yung unang nakatikim, naka-experience ng pagliligtas ng Diyos. Sila yung marginalized humanity, the first to receive God's grace. Lahat tayo, recipient ng grace ni Lord. Amen ba yun? Kaya ka nandito ngayon, it's because you have received God's grace. Amen pa? Kaya ka na bago. Kasi na-receive mo yung grace ni Lord. Dati sinisira ka ng kasalanan. Tama ba? ABS-CBN, mga alipin ng ABS-CBN. Ano ulit ang ABS-CBN? Alak, babae, sugal, kabaret, ano yung B, bar, ano yung N? Nightclub. So, sino dito? Dating alipin ng ABS-CBN. Okay, ako lang nakataas ng kamay. Talagang dito. Sabagay, yung mga kapag lumaki ka sa simbahan no? Kumbaga, nag-start ka ng Sunday school, parang hindi mo na may experience yun. Tama ba? Mga laking simbahan. Tama ba? Mali, pastor, mali. Hindi mo lang alam. Along the way. Okay. So, yun ginagawa ng sin. It's like a leper, it's like leprosy, ketong, na sumisira dun sa pagkatao mo, dun sa image of God. Until, sasabihin ng asawa mo, sasabihin ng anak mo, hindi ka na namin kilala, Papa. Masyado ka ng kinain ng sistema ng korupsyon. Dapat mabiko-soto ka na. Okay. Deserted enemy come. Element, ang symbolic meaning is Christ's victory over sin and death. Di ba na, ano nangyari dun sa kwento kasi, yung mga Syrians na nandun sa kanilang camp sa gabi, may narinig silang tunog. Anong tunog, Pastor? Trumpeta ng mga karwahe. Kaya inisip nila, ay ang Israel nagtawag ng reinforcement. Tawag doon, rest back.
Amen? Sino na yung mga naresbakan mo nung wala ka pa kay Kristo? Okay. So it talks about Christ's victory over sin and death. The good news of provision, the gospel message of life and abundance. Kaya, di ba, ang ganda ng typology? Di ba? And their decision to share is the church call to evangelism. Yun ang ending. Amen? Because of the good thing, di ba, yung napakagandang bagay na na-experience nila, nandun na lang sila eh. Di ba, nandun sa, anong tawag doon? Yung gate, dun sa may entrance ng gate. Kasi nga mga kitongin sila eh. Ostracized, discriminated nung society. Hindi kayo pwedeng makisama sa amin. May mga ketong kayo eh. Nag-aantay na lang sila ng kanilang kamatayan. Ganun na nga yung kanilang sitwasyon eh. May sakit na ketong, tapos meron pang famine, meron pang nagbabantang gera no, dun sa kanilang bansa. So ano pa yung kanilang pag-asa? Hopeless. Ang Pilipinas ba hopeless? Sana dumami talaga yung mga matitinong no? Medyo na, okay. Medyo naapektuhan ako dun sa mga nakikita kong mga balita na mga ganun no? So, minsan medyo naiiyak ako na hindi ko alam kung mabubwisit ako, maiiyak ako. Na ang daming mga ganung contractor, tapos yung Pilipinas ay nalulubog sa baha. Okay. Anyway, nasa na ako? Okay. So yun, yung napakagandang bagay na yun, na nangyari sa kanila, di ba? In an instant, through the miraculous work of God. Tagal nilang nag-aantay eh. Di ba? Ang tagal nilang nag-aantay, ang tagal na nilang nagsasuffer dun sa kanilang sitwasyon and condition. And then, parang instant, within parang a matter of 24 hours, biglang nagbago yung sitwasyon ng kanilang mga buhay. Meron na silang saganang pagkain, pilak, ginto, magandang kasuotan, and all. They have experienced yung prophecy na binitawan ni Elisha. Dun sa unang reaction nila, gusto nilang kimkimin eh. Teka, di ba? Instinct. Sa atin lang to. Then naisip nila, hindi naman nila kayang ubusin. Kaya sabi, hindi tama itong ginagawa natin. Ibahagi natin sa iba. Amen? Yung verse 9. So, dalawang bagay yung gusto kong iwanan sa inyo dito sa message na to. First is yung urgency of sharing the blessing. Okay, the urgency of sharing the blessing. Kaya nga, title natin is, Don't Keep Jesus to Yourself. Huwag mong kimkimin. Huwag mong sarilinin yung magandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Share it. Okay? Ang sabi niya, yung conviction ng leper, 2 Kings 7:9, hindi ito tama. Na tayo lang yung makikinabang. Diba? Hindi ito tama. Ano kasunod? Magandang balita ang nangyari sa araw na ito. Sino sa inyo tumanggap ng magandang balita? Ano yung magandang balita na yun? Kita mo, sa sobrang ganda, hindi mo alam. Ano yung magandang balita na yun? Ha? Tanungin mo yung katabi mo, tapikin mo, ano yung magandang balita na yun? Baka ikaw alam mo, share mo sa akin. Ano yung magandang balita na yun? Ha? Ano? Ano yung magandang balita? Na dati, ano ka? Makasalanan, ketongin. Ngayon, niligtas, pinawalang sala, ginawang anak ng Diyos. Amen?
Dati hindi ka naman anak ng Diyos eh. Ako hindi naman anak ng Diyos dati. Naging anak lang ako ng Diyos nung tanggapin ko si Kristo. Dati anak kanino? Ayaw mo man o hindi, aside dun sa anak ka ng tatay mo, anak ka ng, kayo na nagsabi niya, anak ka ng ina mo. Their urgency is grounded in the fact that the city is in peril and their newfound blessing would save lives. Ano yung isang sakit ngayon na walang lunas? Anong sakit ang walang lunas? Ha? Cancer? Di ba may ano na cancer? May mga gumagaling na sa cancer. Ha? AIDS. Wala pa, di ba? AIDS. Halimbawa, bigyan ka ng pambihirang karunungan, kaalaman ng Diyos. Madiskubre mo yung gamot para bigyan ng lunas ang AIDS. Ibabahagi mo ba sa iba? Malamang hindi. Ibebenta mo. Amen? Pero yun na nga yung point dito eh. Diba? Sila, naisip nila, meron silang moral eh. Awasok na naman eh. No? Gigil talaga ako dun sa mga ano eh. Okay, kaya tuloy nawawala ko. Tanggalin ko muna yung gigil ko. Okay, meron silang moralidad, kaya hindi nila, sabi nila, hindi to tama. Alam mo yun? Maiisip mo na, teka, ilang taon na ba akong Krisyano? Laging bakante yung upuan dito sa tabi ko. Ba't hindi man lang ako makapagdala? Ba't di man lang ako makapag-share? Hindi to tama. Na ako lang yung nakikinabang dun sa dakilang kaligtasan na bigay ng Diyos sa akin. Tama ba? Hassle naman kapatid, oh. Ligtas ka pagdating ng araw, nandun ka sa langit, tapos yung asawa mo, anak mo, makikita mo dun sa impyerno. Okay lang sana eh. Kung binahaginan mo ng salita ng Diyos, at least wala kang guilt. Wala kang guilt. Hindi ka magi-guilty conscience. Pero hindi mo ginawa eh. Kaya sabi niya, hindi to tama. Amen? Nakaka-relate kayo mga kapatid? Anyway, hindi naman talaga to para sa inyo. Para sa akin to eh. Pastor, nag-share kami. Amen? Gusto ko makita yung, mapakita pa ng kamay ng mga nag-share na ibinabahagi ang gospel message. Okay, maraming salamat. Yung iba po, mabibigat ang kamay. Ano yung application nito? Gospel is good news, pero it's urgent. Makita natin yung urgency. Ano sa Tagalog ang urgency? Parang rush, di ba? Okay. Parang kapag nagbilin ka sa asawa mo na Russian. Sino yung mga Russian dito? Jan, membro ka ba Russian? Pag sinabi nila pakilaban mo to, pakiplansya mo to, Russian. Okay. Sino yung mga Russian dito? Wala. Okay, it's urgent. People around us are spiritually starving. Unaware of the blessings of grace, forgiveness, and eternal life that are available in Christ. Nakita niyo yung comparison, mga kapatid? Nakita niyo? Nakita yun ng mga so, they couldn't sit idly, sabi niya, na tinatamasa nila yung great blessing na yon while others perish. So, ganun din tayo. Hindi natin pwedeng ignore yung famine, yung spiritual starvation. Yung blessing na na-experience natin, may share natin sa iba. Meron ako isang napanood na movie na dun sa movie yon, merong conversation yung isang professor at saka yung isang, anong tawag dun sa bida, paleontologist or what, nakalimutan ko kung ano yung ano niya. It has something to do with climate change. Okay, climate change. Ang movie ay The Day After Tomorrow. Sino yung nakapanood ng movie natin? The Day After Tomorrow. Napanood namin to ni Agnes. Ngayon ko kung matatandaan, saan si Agnes?
Baka sabihin niya, parang hindi ko tanda. Baka iba kasama mo. Okay. Paray tayo dyan. The day after tomorrow. Okay, ang kwento kasi nito, sa simula, napanood mo, team? Yung nakapanood, di ba? Climate change, because of the climate change, it will usher yung a new ice age. Okay, ice age. Magkakaroon ng ice age. Ibig sabihin, mamamatay lahat ng tao, living things, and all. So, nakita yon nung parang pinakabida at saka nung professor dun sa research center. Now, dun sa kanilang timeline, iniisip nila, it would take mga 6-7 months. Pero, based dun sa new studies na ginawa nila, parang weeks lang or a week lang ang parang palugit and it will happen. So, nung makita nila yon, tinawagan nung parang pinakabida na isang professor din, no, yung kanyang kapwa professor, matanda na yung professor na yon. Ito yung conversation nila before that cataclysmic event will happen. Sabi ni Jack Hall, pangalan niya ay, Google nyo nga kung sino yun yung parang pinakabida. Hindi. Hindi, yung isa. Anak niya yan eh. Dennis Quaid. Okay, magaling din na aktor. Sabi ni Dennis Quaid, by the name of Jack Hall, Professor, sabi niya, it's time you got out of there. Sabi niya, malapit na mangyari, Professor, alis ka na dyan kasi nandun pa rin siya dun sa parang pinaka-research center. Ang sagot ng professor sa kanya, by the name of Terry Rapson, I'm afraid that time has come and gone, my friend. Imagine, pagdating dun sa hell, yung time has come, but it's gone. Amen? Alam niyo yun? There will be a time na yung window of salvation, the window of grace, will close. And that salvation being offered is, it has come, and now it's gone. Parang ganun kapag nirelate natin. Parang, sabi ni Dennis Quaid, dun sa professor, ano yung pwede namin gawin? What can we do? Ito yung nag-strike sa akin. Ang sagot ng professor, matandang professor, save as many as you can. Save as many as you can. In other words, depopulate hell. Bawasan natin yung mga mapupunta ng impyerno by sharing the good news of the gospel. The urgency of sharing the blessing. Amen po? Nagigets natin? Akala natin mahaba pa yung oras natin. Tanungin ninyo yung mga 70, 60, 70 years old na. Ganon din ang sinabi nila dati. Mahaba pa yung oras ko. Mahaba pa yung panahon ko. Bata pa ako. Pero pag ganong edad na, sasabihin nila, look how time flies. Ang bilis ng panahon. Tama ba? Pastor Joe? Diba, kapag inisip mo, parang kahapon lang. Diba na, teenager pa lang ako. Ngayon, palubog na yung araw ko. Diba? So, wag nating hahayaan na lubugan ng araw ang maraming tao at hindi nila, paggising nila, hindi nila masisilayan yung liwanag ng araw. Meaning, yung heaven. So, sabi niya, save as many as you can. The urgency, mga kapatid, of sharing the gospel. Kaya, kapag tinignan ninyo, ano yung sabi? Hindi ito tama. Magandang balita ang nangyari sa araw na, kaya hindi natin dapat ilihim. And secondly, mga kapatid, when we share the gospel, nagkaroon tayo ng urgency, meron siyang ripple effect. Okay? Naintindihan naman natin yung principle ng ripple. When you throw a stone dun sa isang ilog, batis, or what, it will create a effect.
Yan, magkakaroon ng, anong tawag doon? Parang domino effect, ripple effect. Merong mga consequence, magandang consequence na mangyayari. The leper's impact, so once, sabi niya, sinare nila yung good news, entire city. Buong syudad, na-save. Na-restore yung mga tao. Hindi na sila mamamatay sa gutom. Kapag tinignan mo, sabi niya, it's like a small act of sharing a blessing, but it ends up having a far-reaching impact. In the same way, hindi natin alam, di ba yung isang taong yon na nasharean mo, yung magiging ripple effect noon. Ang application nito, yung impact ng pag-share natin kay Jesus sa iba, hindi natin nakikita. Pero, kagaya ng mga lepers, ang sabi niya, yung pag-share ng gospel, it can lead to people finding hope, healing, and salvation. Baka may mga kasamahan ka sa company mo na matagal na hindi mo pinapansin, pero meron pala silang mga kinikim-kim na mga problema. Sila yung mga taong tinatawag na smiling in the outside, but crying in the inside. Hindi mo napapansin. Diba? Pero yung single act na yon of sharing the gospel, imagine it can lead to people finding hope, healing, salvation. What do you have? Ano meron ka? Ngayon, bilang isang Kristiyano, ano meron ka? Aside dun sa kagandahan at kagwapuhan, given na yun, ano meron ka na pwede mong ibahagi sa iba? O sino yung meron ka na dapat mong ibinabahagi sa iba? Clear? Klaro? And kilala po natin itong taong to. Billy Graham. Narinig niyo siya? O yung Graham crackers lang ang kilala nyo? Yung Graham balls and Graham, ano pa yung isa? Graham cake. Okay. Pero this man, si Billy Graham, recently, last year lang yata namatay ito no? Pastor? Si Billy Graham. Considered as America's pastor. A pastor to many presidents. Billy Graham. At dun sa kanyang mga crusades, billions have heard the gospel. And according dun sa kanilang dun sa Billy Graham Association, nasa around 100 million yung mga tumanggap kay Jesus sa pamagitan ng kanyang mga krusada. Okay, yan si Billy Graham. Imagine, di ba? Ang laking impact ang nagawa niya. Pero kapag tinignan mo yung mga series of event, ano yung nag-lead dun sa conversion nitong si Billy Graham? Eto sila, bago nakarating sa kanya ang gospel. Nagsimula kay Kimball, isang Sunday school teacher. Okay, Edward Kimball. Ito naman si Edward Kimball, sinyera niya, Pastor, kilala mo to, Dwight L. Moody, naging evangelist. Dwight L. Moody naman, naging convert niya si Wilbur Chapman. Si Wilbur Chapman, naging convert niya si Billy Sunday. Okay? Meron dyan yung isang parang athlete. Hindi ko alam kung si Sunday o si Chapman. And then, itong si Billy Sunday, naging convert niya si Mordecai Ham, isang businessman. And from Mordecai Ham, naging convert niya si Billy Graham. Imagine yung ripple effect na na-create ni Edward Kimball, isang ordinaryong Sunday school teacher. But later on, dun sa series of events na yon, sa pamagitan ng kanilang faithfulness in bringing the gospel message about salvation through Jesus Christ, yung faithfulness na yon, it would lead to the conversion of Billy Graham dun sa kanyang teenage years
And then later on, the impact na makikreate ng taong to. That is what we call the ripple effect of sharing the gospel of Jesus Christ. Nagets natin mga kapatid. Now let me end. Nagkataon lang kaya na itong Samaria na to, yung nangyari doon sa Samaria, 4 lepers, meron kayang equivalent story sa New Testament. Naalala niyo yung Samaritan woman? Naalala niyo yung Samaritan woman, John chapter 4? Naalala niyo, yung nakausap ni Jesus na babaeng Samaritana sa John chapter 4, the same place. Samaritan woman. Di ba? Na sumasalok lang ng tubig, di ba, sa kalagitnaan ng araw, dahil nahihiya siya sa madlang people because of his previous relationship. Pero on that day, mga kapatid, na-encounter niya si Jesus Christ, and Jesus Christ told her about the fountain of life. Yung water of eternal, that leads to eternal life. And then, yung kanilang naging conversation, after that conversation, nung Samaritan woman kay Jesus Christ, ang sabi, verse 28 hanggang 30, anong sabi? Basa. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan, at sinabi sa mga taga roon, halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ng mga to at nagpunta kay Jesus. Jesus, babaeng Samaritana, at yung buong bayan ang nakatanggap ng mensahe patungkol kay Kristo. Gets po natin mga kapatid? What do you have? Sabi nyo, I have Jesus in my life. What did Jesus do to your life? Anong ginawa ni Jesus sa buhay mo? Meron ba? Meron ba? Kasi kung meron, bakit hindi mo? Bakit mo kinikimkim at hindi mo ibinabahagi sa iba? Amen? Yun lang yung logic nun. Kaya nga dun sa introduction question natin, ano yung magandang bagay na natanggap mo na hindi mo mapigilan ang sarili mo na ibahagi sa iba? So let us end with this challenge. Let us be a church that is known for its passion in sharing the blessing of Jesus with others. It's not about us keeping Jesus to ourselves. It's about making sure the whole world knows the transformative power of the gospel. Amen. Merong kapangyarihan ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos, para magpabago ng buhay ng isang tao. Merong kapangyarihan si Jesus para baguhin ang mga tao dun sa ating paligid. Kaya nga yung kinanta natin na Jesus for my family. Kanino pa? Jesus for... Kanino pa? Kyle, kanino pa? Jesus. Ano sabi niya? Shout Jesus from the mountain, from the streets. Jesus for our family, friends, and all. And just see, tingnan ninyo kung ano yung ripple effect na pwedeng makreate ng bagay na yun. Huwag po sarili lang. Amen? Huwag po masyadong nakafocus sa sarili. Self-centered. Focus on Jesus. Focus on sharing the gospel message. And just look. Tingnan ninyo kung ano yung pwede pang mangyari sa buhay ninyo because you share the blessing. And when you share your blessing, mga kapatid, ano mangyayari? When you share your blessing, yung, balik mo dun sa pinakaunang slide, yung Hebrews, when you share your blessing, ano yung mangyayari? God will be pleased. 1, 2, 3, 4, 5. Ang bagal ng internet. Okay.
Ano mangyayari? God is pleased. Amen? God is pleased. Tingin kayo dito sa akin. Tayo kayong lahat. Tapos tingin kayo dito. Sino yung gusto nyong i-please? Sino yung gusto mong i-please? Dito, sa huli. Sino yung gusto nyong i-please? Sigurado kayo. So, kung gusto nating i-please si God, sabi niya, basa, share what you have. What do you have? Who do you have? Who do you have? Mahina, who do you have? Sapa, who do you have? Share it to others, and God will be pleased. Amen po ba? Nakuha po ninyo? Share the blessing. That is the key takeaway for today. Share the blessing. That blessing, source of blessing is Jesus. Amen? Pakisabi sa katabi, share the blessing. Bro, sis, share the blessing. Share the blessing. Let's all pray. Lord, maraming salamat po sa message na to. I pray that it will have a lasting impact, Lord, sa aming mga puso. Na dun sa tinatawag naming daily routine ng aming mga buhay, we will find time. And we will not just find time, Lord, we will find ways to share Jesus to the people around us, Lord. Lalong-lalo na dun sa aming mga family, friends, relatives, Lord, na alam namin wala pa sa inyo. Because time will come, alam namin that window of salvation, window of grace, will close. At ayaw namin na magkaroon po kami ng guilt conscience na hindi namin naibahagi yung mensahe ng kaligtasan. Just like what happened to the 4 lepers, ay hindi po namin naibahagi yung gospel message of salvation dun sa mga loved ones po namin, Lord God. Lord, kung ano man yung pumipigil sa amin, materialism, dahil madalas inuuna namin pera at salapi, kaya nakakalimutan namin itong mission namin. Or minsan masyado kaming engrossed dun sa aming mga anxieties, sa aming mga worries of life, Lord. Masyado kaming busy sa napakaraming mga bagay. Pero we don't have time to share the King of Kings and the Lord of Lords. God, let it be different today. Let it be different for the remaining days, months, and years of our lives, oh God. Let this message, Lord, magmarka sa aming mga puso. At magkaroon kami ng passion, magkaroon ng apoy dun sa aming mga puso na may bahagi si Kristo sa iba. Salamat po, Lord, sa inyong mensahe na ibinigay sa amin sa araw na ito. Maraming salamat. At the same time, kami rin po ay pinagpala po ninyo, God. Lord, maraming salamat po. At alam po ninyo yung pangangailangan ng bawat isa sa amin. So, I just ask you to take care of those needs, oh Lord God. Wala rin naman ako magagawa. Hindi ako makakapagpagaling, pero nakakapagpagaling po kayo. Hindi ako makakapag-provide ng pangangailangan po nila, but you can provide, Lord God, because you are our ever-living God who provides for all our needs, Lord God. So we receive healing today. We receive provision, financial. We receive provision, Lord God, ng mental health, sound mind. God, maraming salamat po. Health, Lord, not just spiritual, but physical, and also mental and emotional, God. Maraming salamat po sa inyong papuri, aming Panginoong Jesucristo, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, tinatanggap namin ang lahat ng bagay na ito. In Jesus' name, and everyone say, Amen. 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 Praise God.